Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Hilong-hilo na raw ang supporters ni Tatay Digong dahil kumambyo daw yung mag-ama. Nasagot na po natin kanina kay Sara Duterte, no? Hindi po nagbabago ng posisyon si Sara Duterte sa EDSA Revolution. Ang tingin niya ay ito ay isang inutil na selebrasyon. Kaya alam na natin yan, pag naging presidente si Sara Duterte, tatanggalin na as holiday yan. Mabuti naman, no? Alam ko hindi ko alam kung batas yan o ano, pero alam ko diyan ano yan. O tapos pag hindi na po sineselebrate yung EDSA, bakit pa natin se-celebrate yung Ninoy Aquino? Kaya lang naman may silbi si Ninoy Aquino dahil sa EDSA Revolution, di ba? Yung kamatayan niya kasi pinalalabas na yun yung nagtulak unti-unti para mga tao mag-EDSA Revolution. Kaya tama naman yun. Dapat wag na rin bayani si Ninoy. Okay. Ito po yung sinabi ni Tatay Dig, susuportahan ko yung chat-chat, I am comfortable supporting the president. Tapos binabalik nila sa atin, no? Halos lahat ng vlogger sasabihin ngayon, liton-lito na. Liton-lito na itong mga Duterte. Alam po ninyo, supporters, alam po ninyo, kayo po ang nililito. Wag, kung kayo po ang nakakaramdam ng pagkalito, aminin nyo, sabihin nyo, nalilito na kaming mga tambaluslos vloggers kung ano talaga ang posisyon ni Tatay Digong. Huwag po kami. Sanay po kami sa mga Duterte na hindi po namin kayang basahin kung ano yung next move ni Tatay Digong. No? O, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yan po ba ay matagal na ngayon lang po ba ginawa ni Tatay Digong yan na pag-isipin ang lahat? Hindi po. Sanay na nga tayo, di ba? Sanay na po kami na pag nagsalita si Tatay Digong ng ganyan, hindi na po kami nalilito. Ang alam namin, may magandang balak si Tatay Digong. Kayo ang nalilito. Hindi nyo kasi alam, gusto nyo alam nyo. Sa totoo lang, nag-abang nga kayo eh. Yung iba nga sa inyo, tambalos-los vloggers, no? Ito pa ginawa. Nag-aya pa ng kapitbahay na Bisaya para i-translate sa kanila kung ano yung sinasabi ni Tatay Digong. Hindi po kami nalilito. Kayo ang nahihilo, kayo ang liton-lito kung ano yung gustong ipakahulugan. Kasi gusto nyong maunawaan eh. Hindi nyo po maunawaan. Ako nga matagal ko nang gustong unawain mga kahulugan ni Pangulong Duterte. Kaya nga ako bilib na bilib dyan eh. Kasi hindi namin mabasa. Pero naniniwala po kami. Ang tiwala namin kay Pangulong Duterte, ang ginagawa niyan, pamumulitika para mahilo kayo. O, sabihin niyo ba, namumulitika? Opo. Masama bang umamin? Narinig namin yun. Suportahan nyo si Sara Duterte pag tatakbo siya. Di ba? Huwag niyong ipasa sa amin. Kayo ang liton-lito. Kami, hindi kami nalilito. Kasi alam namin, at the end of the day, no, pag na-realize namin kung anong gustong gawin ni Tatay Digong, para po sa bayan yan. Di ba? Para sa ikakapanalo ng kanyang anak sa 2028 election, para sa ikapapanalo ng kanyang mga tauhan sa 2025 election. Alam na alam po namin yan. No? Kayo ba, alam nyo yun? Hindi nyo alam yun. Matagal nang ginagawa sa inyo. Ngayon lang po ba nagganyan si, ngayon lang po ba yan nagganyan si Pangulong Duterte? Matagal na po. Paalala lang natin sa mga mahihina kokote na anti-Duterte. 2016, ano sinabi ni Tatay Digong, hindi siya tatakbo. Nung tumakbo, panalo. Di ba? Kaya nung sinabi ni BP Sara, noong 2021, 2022, na hindi siya tatakbo, akala nyo tatakbo na presidente. Tapos hindi tumakbong presidente, tumakbong vice. Sino nahihilo? Kayo. Bakit kami hindi nahihilo? Nakasuporta kami. Kahit na anong gawin ni Tatay Digong, support kami. Hindi kami malilito sa suporta namin. Proven na si Tatay Digong para yan sa mamamayan, para yan sa taong bayan. Kaya wala po kaming pagkalito. Naintindihan nyo? Hindi na namin problema kung hindi nyo maunawaan. Hindi po siya para sa inyo, para po siya sa bayan.
Mamaya po, isa-isahin po natin lahat yan. Ito naman po, FPRRD. Muling binanata ng ICC. Anong pakialam nila? When my country was being eaten by drugs and everything, nandito ba sila? Noong panahon ng kahirapan natin dito, nagpatayan tayo dito. Where were they? Di ba? Pakialam kayo ng pakialam, hindi naman kayo nakakatulong. Napakaganda po. Matagal na natin sinasabi yan. Mahilig kayo makialam, hindi naman kayo nakakatulong sa sitwasyon ng Pilipinas. Hindi lang po para sa ICC yan. Para po sa lahat ng pakialam merong dayuhan, lalo na yung mga taga-Europa. Mahilig kayo makialam. Gusto nyo lang naman i-impose yung inyong mga kultura dito. Alam nyo, sa totoo lang, kayo nga ang dapat gumaya sa mga Asyano, kayo nga ang dapat gumaya sa mga... Kasi practical kami. Alam nyo ba sa Amerika at sa Europe kung anong pinagtatalunan nila? Ha? Saan sila nagkakagulo? Tanong nyo sa akin. Secret, hindi. Alam nyo, pinagkakaguluhan ng mga yan? Sa Europe at sa Amerika? Yung kanilang pronoun. Puta, lalaki. Ayaw patawag na lalaki. Pag tinawag mong he, away na kayo. Pag tinawag mong sir, away na kayo dahil sila daw ay transwomen o transwoman o meron pang hindi nagpapatawag. Ha? Meron pang hindi nagpapatawag ng gusto pang tawag sa kanila, they. Isang tao, they. Binubulan nyo lang yung mga tao. Alam niyo yan kayo, marami kayong makabaliwan na ini-impose, pero sarili nyo culture, hindi nyo naman kayang patinuin. Akalain mo yun? Lalaki, hindi nagpaputol ng ethics. Papasok sa CR na babae para umihi. Tapos kami ang pagsasabihan nyo kung paano namin, sa totoo lang, sa usapin ng droga, kayo dyan sa Europe, sa Amerika at sa Canada, no? Sinukuan nyo na yung usapin ng droga sa inyo. Bakit nyo kami tuturuan kung paano namin i-handle yung mga kababayan namin na gusto namin iligtas sa droga? Samantalang kayo, sinukuan nyo na yan. May nagkukondak ba ng war on drugs sa inyo ngayon? Puta, sa Europe nga, binibigyan nyo lang yan. Canada, meron din sa US. Binibigyan nyo na ng mga droga yung mga citizen nyo. Para hindi na pakalat-kalat eh. Di ba? Hindi nyo ba nabasa yun? Bakit kayo nakikialam dito? Yung Pangulo na gusto niyang tumino at tumino po yung Pilipinas. Sasabihin nyo, mali yung ginawa niya, yung ginagawa ninyo. Pagkukonsente sa mga drug addict. Talaga naman, hirap na kayong butasan yung mga Duterte. Number 1 lahat. Number 1 si Sara, number 1 si Digong. Kahit na anong paninira ninyo, kahit gaano kalalaki yung MR. Ito po, yung sinasabi na, kaya daw bumait si Pangulong Duterte. Meron vlogger na BBM eh. Nagsabi niya na bumait daw yung si Pangulong Duterte dahil nagbanta raw si Rama na mag-walk out, no? Mag-walk out na si Rama pagka binanata ni Pangulong Digong si PBBM. Okay, ano po ang katotohanan? Ang katotohanan po, saan siya pupunta pag nag-walk out siya? Siya po mayor doon. Siya po ang mayor. Siya po ang mayor ng Cebu City. Pag nag-walk out siya, saan siya pupunta? Isa lang naman po yung narinig natin na nag-walk out sa sarili niyang programa. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.